pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang umaga po sa ating lahat dito sa Donmar TV. It's 5 o'clock in the morning and I know meron na naman dyan na mga nagsisimula ng magtrabaho. Nagkape-kape dyan. This is the perfect time para makinig kayo dito sa Donmar TV. Ayan, patuloy lang kayo dyan kasi may maganda tayong balita ngayon. No? Ang ating pong vlog ngayon ay patungkol po dito sa full interview ni Vice President Inday Sara Duterte doon sa Mindanao, no? Sa Davao City, sa ano yan siguro? Kadayawan Festival. In-interview po, in-ambush interview po doon si VP Sara at marami pong mga issues na sinagot ang ating Vice Presidente. Unang-una po ay good news kay Tatay Digong. May good news po si VP Sara patungkol po kay President Duterte at yan po ay ating gawa ng reaction video. Pangalawa nating pag-usapan ay patungkol rin dito na itong si VP Sara binatikos siya sa pagbisita niya kay Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at I think bumisita rin siya kay Senator Jinggoy Estrada. Binatikos si VP Sara for visiting these PDLs raw. Dinipensahan rin naman ni VP Sara na walang mali doon sa pagbisita niya dito sa mga political prisoners, ika nga. Obvious naman na political prisoner. Si Marcoleta, si Jinggoy at si Mike Defensor, hindi yan makukulong kung hindi lang sila maingay sa flood control. Sila yung mga lumalaban dito sa korupsyon ng ginawa ng administrasyong ito, kaya sila nakulong. Ngayon na binisita ni VP Sara, mali na naman si VP Sara. Mamaya, umiinit na itong ating reaction natin Mamaya i-play natin yan. At nag-trending rin itong issue patungkol dito kay VP Sara na sinagot ni VP Sara, hinamon ni VP Sara itong si Gibo Chiduro. Ito rin si Gibo Chiduro, medyo sablay rin Inahawa na siguro itong si Gibo. Nahawa na itong si Gibo sa kabangagan ni BBM. Nahawa na rin Ito ay usapin patungkol po dito sa China, okay? Na itong si Gibo, sabi niya, meron raw mga malalaking mga officials na sumusuporta sa China. Sabi ni VP Sara, bakit hindi mo pangalanan yan? Pangalanan mo para masagot yung mga problema mo dyan sa mga officials na sumuporta sa China. Itong si Gibo rin sa totoo lang si Gibo, wala siyang strategy dyan patungkol sa China. Puro pasikat lang. Puro yaw-yaw. Si Gibo, wala. Puro lang siya puro istorya patungkol sa China, puro paastig-astig. Wala ka namang kakayahan Pulpul ka. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Itong vlog na ito ay papanoorin natin. Ang ganda ni VP Sara. Ito yung morning na vlog na magugustuhan ninyo kasi makikita nyo ang mukha ng ating magandang Vice President Inday Sara Duterte. Okay, pero bago natin papanoorin yan, ay sa mga nanonood dito sa Donmar TV, paki-like muna at saka paki-share. Importante na ma-like ninyo, ma-share ninyo para kakalat ito sa taong bayan. Malaman po ang mga magagandang balita, totoong balita, dito lang yan sa Donmar TV. Okay? So makatulong yan yung like at share ninyo na aabot ito sa malawak na audience. Okay? Naka-like and share na ba lahat? At sa mga laging nanonood dito sa Donmar TV, i-check ninyo ang inyong mga cellphones kung nakasubscribe na ba kayo sa akin, no? Lagi yung may red button dyan sa YouTube. Tingnan ninyo kung nakasubscribe na kayo, ha? Kasi kung hindi pa kayo nakasubscribe, dapat mag-subscribe kayo kasi walang bayad ang mag-subscribe sa YouTube. Libre lang yan, okay? Kapag nakasubscribe na kayo, hindi mo na kailangang i-search ang Donmar TV kasi kusa na yang lalabas sa mga cellphone ninyo ang aking mga vlogs. Okay? Maa-update na kayo sa mga trending na balita, sa mga breaking news patungkol po kay VP Sara, sa impeachment trial, at update rin kay Tatay Digong. Okay? Kaya subscribe na po kayo. Okay? I-play natin, no? Ito yung sinabi ko. Maganda itong interview ni VP Sara, no? Full interview po sa kanya doon sa Mindanao. Ito po, panoorin natin. Very Itong una, tinanong siya, kumusta na raw si Tatay Digong? Ito po, panoorin natin. Beautiful. Ang Ulitin. very
joyful ang ako ang mga pagbisita sa iyaha, and Sabi niya, nung pumunta siya doon sa Hague, very joyful po kasi halos 1 week nang bumisita doon every time pumunta si BP Sara doon sa Hague, sa ICC, 1 week siya doon. So every pasok niya doon, joyful ang usapan nila ni Tatay Digong, and that is a good news. Meaning to say, at least hindi naman nadidepress si Tatay Digong doon sa loob, di ba? Kasi doon sa loob ay meron naman siyang kausap. Alam naman po natin, alternate yan si Baste, si Kong Pulong, tapos si BP Sara naman. At least members of the family nag-a-alternate na bumisita doon kay Tatay Digong. Okay? And it's a good thing to hear na masaya si Tatay Digong sa loob. Okay? Yan ang update ni BP Sara kay Tatay Digong. he has not lost his sense of humor. Yeah. Na ay mga health issues gamay, pero thankfully addressed by the detention unit. So, sinabi niya, hindi pa rin maiiwasan na meron pa rin mga health issues si Tatay Digong. Kasi matanda na si Tatay. Okay? Sa mga edad na ganyan, yung mga 80 years old, 70 to 80 years old, dapat yan, binabantayan na yan kaya nga hindi ko maiintindihan itong ICC na ito. Bakit hindi nila ginagrant ng interim release si Tatay Digong? Flight risk raw. So sa akin naman, akala natin itong mga taga-ICC na ito ay lumalaban kayo sa mga crime against humanity. Ang pinag-usapan dito, humanity. Di ba? Hindi ba kayo naaawa dyan kay Tatay Digong? Matanda na yan. Di ba? That's inhumane. For me in my own opinion, that's inhumane. Matanda ka na. Inakusahan ka pa lang. Hindi ka anong tawag dyan? Si Duterte po ay hindi guilty. Hindi siya guilty. Hindi pa siya guilty kasi wala pa mang hustisya. So, bakit ganyan ang trato nyo sa kanya? Kinukulong ninyo. Di ba? Nanghingi siya ng interim release, ayaw ninyong ibigay. Di ba? So, wala. Talaga. Halata naman, naniniwala naman tayo na halata itong ICC na ito. Tuta ito ni BBM at ni Trillanes. Yan ang sabi ni BP Sara. At tayo po isang ayon dyan Tuta yan ng mga ICC na yan Matamis niya ang Kadayawan Festival Paris. Second year na wala siya sa Davao. Yes, sigurado mamiss niya ang ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo, kauban niya sa pagsalmuta sa ato ang Kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton So napoy mga milestones na dili nato ma-attendan. So hopefully next year or in the coming years maka-attend na siya sa ato ang Kadayawan. Wala! Ano kayang ibig sabihin itong sinabi ni BP Sara? Na baka next year mas maaga pa ay makabisita na si Tatay Digong dyan sa Kadayawan Festival. Alam niyo, sa totoo lang, itong Kadayawan, every year, hindi talaga namimiss ni Tatay Digong itong Kadayawan. Talagang pinupuntahan niya ito Binibisita niya ito every year. Naalala ko pa yun. Kahit nga presidente siya, talagang bibisitahin niya dito yan. Na mag-speech yan si Tatay Digong. Pero ngayon, na kinulong ni Bangag Marcos itong si Tatay Digong, 2 taon na hindi nakapunta si Tatay Digong dyan sa Kadayawan Festival. Sarap rin yung mga pagkain dyan. May mga karinderya dyan. Yan ang paborito ni Tatay Digong. Yung mga karinderya na pagkainan ng tunay na lalaki. Yan. Yan ang gusto ni Tatay Digong. Kakain yan ng mga dinuguan. Yan, yung mga balbakua, yung mga kaldereta. Yan ang gusto ng pagkain ni Tatay Digong paano yan? It is very sad na 2 taon na hindi na siya nakapunta dyan dahil nga sa kabangagan ni BBM, Kawawa kasi matanda na si Tatay Digong. Ngayon pa nila ginaganyan, ngayon pa nila binawian ng kaligayahan yung matanda, aminin naman natin, matanda naman si Tatay Digong. But anyway, Tatay Digong, mensahe namin sa iyo dito sa Donmar TV at sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo ng taong bayan. There will, as what you said, Tatay Digong, there will be time of reckoning, Ewan ko na lang kung ano ang magiging karma ni BBM sa ginawa niya sa iyo. I don't want to be to be harsh, pero ako po'y natatakot kay BBM. Ano ang magiging karma na paparating laban sa kanya. Good luck, BBM. Sana walang karmang mangyari sa iyo, pero yung ginawa mo, I know God is watching, God is watching. Ewan ko na lang. Kasi hindi sa lahat ng bagay ay nasa itaas tayo. Yan ang lagi kong sinasabi, gulong ng palad. Kasi
ang universe po natin, no, ay kung meron kang magandang ginawa sa kapwa mo, no, ay tuloy-tuloy na yan. Magiging maganda yan, yung positive energy. Pero kapag meron kang masamang ginawa sa iyong kapwa, so you are spreading negative energy, and there will come a time, babalik yan sa iyo. So kung meron kang ginawang magandang ginawa sa kapwa mo, babalik yan, maganda. Pero kung meron kang kasamaan na ginawa sa kapwa mo, meron ring masama na darating sa iyo. Ganon lang yan. Ganyan yung energy sa universe natin. No? Kaya dito sa Don Mar TV, lagi ko pinapayuhan sa iyo, paggising nyo sa umaga, be positive at tuloy-tuloy na yan, magiging positive yung buong araw mo. Okay? Vice, naging issue sa kanila yung pagpunta mo sa Quezon City Jail to visit Marcoleta. Ito yung issue ha, patungkol sa pagpunta ni VP Sara, pagbisita niya dito kay Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ni Senator Jinggoy Estrada. Kinulayan na naman nila na masama si VP Sara dahil bumisita siya. Resort and that. Jigoy, kumusta yung pag-usapan mo? Wala namang, I don't see anything wrong with visiting Ano ba yan? Yung naghawak sa camera? Yung taga-news, magbalita kayo, siguraduhin nyo naman na maganda yung kuha ng camera ninyo. Pag ganun-ganon yung camera na kami nakakalabad ng ulo yan persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito Ano sa ba yan? Pag ganun-ganon yung camera? Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice Mayor, sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails, tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So, wala ako nakikitang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada. Kasi binati ko siya nasabi ni VP Sara, walang masama sa pagbisita nito. Okay? Nagpapasalamat nga si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, at itong dating Congressman Mike Defensor na binisita sila. Kasi yung pagbisita na yan ni VP Sara, pangpagana ng loob yan. Alam niyo ba, bakit binisita ni VP Sara itong tatlo? That is showing of appreciation. Because itong tatlong itong nakulong as political prisoners, ina-appreciate ito ni VP Sara for being brave. Mantakin nyo, of all na mga politician ngayon, lahat takot na makasuhan dito sa bangag administration na ito. Ito yung tunay na, itong tatlo, si Marcoleta, si Mike Defensor at si Jinggoy, yan ito yung mga tunay na mga mga matatapang. Sila yung nagkusang loob na hindi natatakot na binanggit ang pinakamalawak na skandal na korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng bansang ito. Si Senator Marcoleta, gusto niya matuklasan kung sino ang mastermind dito sa flood control. Alam naman natin kung sino. Di ba? Gusto niya matuldukan yun. Gusto niya mapanagot yun. Pero anong nangyari? Mas nauna pa siyang nakulong. Yan ang nakakatawa. Remulla. Sinong pangalan itong si Ombudsman Remulla? Kumusta na si Martin Romualdez? Kumusta na? Nasaan na yung yabang mo, Remulla, na yan na, hinog na ang ebidensya laban kay Romualdez. Tapos, halos naiyak-iyak pa yung kadramahan ni BBM doon sa zona niya na nalulungkot siya pero kailangan niyang gawin. Yung speaker raw, mananagot. Nasaan na? Hello? Hello? Nasaan na? Nakulong na ba si Martin? Parang walang nangyari. Nasaan na si Martin? Nagtatanong lang kami, ha? Kasi ang yabang-yabang ninyo na meron ng mananagot na si Martin Romualdez. Putang ina ninyo. Nasaan na yon? Yung yabang ninyo. And Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila,
And I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila. And dapat tayo magpakita ng Yan nga ang kagandahan nito ni VP Sara kasi prangka eh. Ayaw niyang makipagplastikan. Ibahin niyo ito. Itong babaeng ito. Hindi ito kagaya ng mga classical politicians. Ang mga Duterte po hindi ganyan. Kung kaibigan, kaibigan. Kung hindi, hindi. Tingnan niyo si Congressman Pulong. Ano lang yan? Bihira lang yan na yung alam niyang mga trahidor dyan sa House of Representatives. Hindi niya pinapansin. Ayaw niyang makipag-usap, ayaw niyang makipaghalubilo dyan sa House of Representatives kasi alam niya ang daming mga traidor yan nakapalibot. Yan ang mga ugali ng mga Duterte. Yan ang mga ugali nila. Hindi nila, ayaw nila yung makipagplastikan. Si VP Sara ganun. If sa tingin ninyo, sa pananaw ko, kaibigan ko kayo kasi ipinaglaban ninyo ang yan naman ang sabi ni yan yung response nila ni Marcoleta eh. Sabi ni Jinggoy, Mike Defensor at ni Marcoleta, VP Sara, ipatuloy mo lang yung katapangan mo. Patuloy lang yung pagserbisyo mo sa taong bayan na ipinaglaban yung katiwalian ng bansang ito. Yun rin vice versa, yun rin ang advice ni VP Sara sa tatlo. Sabi niya, natutuwa ako na matapang kayo kasi bihira na lang ang mga politiko o mga leaders na ganyan. Kaya patuloy niyong gawin yan ang tama. Siyempre, same feathers flock together. Diba? Yung mga may paninindigan, yun ang mga magkakaibigan. Yung mga bangag, yung mga jadik yan, kayo-kayo rin yan. Yung mga ngiwi. pati sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine yung hindi yung physical na prison but yung hindi ka na malaya na magawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa mo sa buhay. So, let's give sympathy and empathy sa mga PDLs. Ano yung napag-usapan niyo, VP? Pinayuhan niyo pa sila? Wala ko ginuupo ako pa mo payo kay Senator. Ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Diba? Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko magpakatatak. Para sa akin rin, dapat lahat ng mga politicians ngayon sa Pilipinas, yan ang pakikinggan ninyo. Si VP Sara. Alam mo nyo ba kung bakit mahal ng taong bayan itong si VP Sara? Diyan sa ganyan nilang style. Kung ano yung tama, gawin ninyo. Ang problema ng mga politicians ngayon, kung saan yung nakaka-benefit sila, sasabayan nila. Yes, maraming mga politicians dyan na instead na ang kanilang prinsipyo, ang kanilang ipoproject, hindi na nila ipoproject yan. Nahihiya sila. Kasi takot sila sa kapwa nila colleagues. Baka, di ba? Ganyan Mas pipiliin mo yung kapartido nyo di ba? Meron kang kapartido nyo, parang kaibigan mo sa politika, gumagawa ng kabalastugan, gumagawa ng korupsyon, pero hindi mo na lang pinapansin kasi kaibigan mo. Meron ganyan. So wala kang prinsipyo. Kasi kung may prinsipyo ka, alam mong may ginagawang masama yung tao, kahit kapartido mo, kayo yung kakampi sa kapartido mo sa politika, dapat, sitahin mo. Yan ngayon ang nangyari sa Administrasyong Marcos. Lahat gumagawa ng korupsyon. Sasabihin ng ibang politicians, sila nga gumagawa ng korupsyon. Kami rin gagawa rin kami. Di rin kami magpatatalo. Di ba? Yan ang problema. Ang kawawa, taong bayan. Yan ang problema. At kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Kung ano yung nasa tama, kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Sana kayong mga pulpul na mga politiko at mga bangag na mga politicians, ganyan sana ang utak ninyo para magugustuhan kayo ng taong bayan. Kung ano yung tama, ano yung para sa taong bayan, yun ang gawin ninyo. Di ba? Ang problema ninyo, kapag nakaupo na kayo, pagkatapos ng eleksyon, ang siniservisyohan ninyo, yung mga kapwa kaalyado nyo sa politika, napabayaan nyo na yung taong bayan. Mga gago kayo May statement si Secretary Gibo na mag-resign na lang daw. Ito naman yung issue kay Gibo Chodoro na dapat pangalanan mo yan Gibo.
nagtatanggol sa China with regards to West Philippine Sea, ano yung reaction mo? Yung mga government officials na nagtatanggol daw sa China, kung West Philippine Sea, mag-resign na lang daw. Sabi ni Gibo ha. Mayabang rin itong si Gibo eh. Kayong mga government officials na nagtatanggol ng China, mag-resign kayo. Sino ang pinatungtungkulan mo, Gibo? Sabihin mo yung pangalan. Si Bipi Sara? Si Bipi Sara ba? Sabihin mo. Kalalaki mong tao, hindi mo masabi yung pangalan? Di ba? Sabihin mo. Para magkaalaman na. Puro, ang hirap sa'yo, Gibo, puro ka daldal. Madaldal ka eh. Gibo, go. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na Correct. nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, Correct. hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. Ay, Gibo, At ha? syempre, suspect kahit ang presidente Gibo, makinig ka. natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Maybe sinabi din ni Jose Castro na baseless. Ito na naman. Baseless. At nonsense daw yung sinabi mo na ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko ha. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Paano yan, Bipi Sara? Mukha pa lang, hindi na profesional. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit Yes, Kwame yan eh. Si Auntie Claire? Yan nga ang sabi ko sa lahat ng mga mainstream media. Huwag nyo nang pansinin yan si Claire Castro kasi aso yan. That's the girl version of Trillanes. Okay? opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Kaya, again, ano sinabi ko dati? O tapos, bakit ikaw na lang tanong na Dahil sila may sila tanong nag- Reaction vice din isa na kayo ng administration, especially yung mga senators na identified po sa inyo, kapatid po. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Yung reaction mo, BP, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos doon sa kanina, doon siya nila balay program ng Pangulong Duterte dito. People's Bill. People's Bill. Yes, I know kasi project namin yan ng Mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. This Mas number one ka pa rin sinasabi sa mga na survey. pampagulo. Number one ka pa rin sa mga survey, presidential survey. Nakailang tanong ka na. Number one ka sa survey. Vice, Pampagulo lang daw yung reported arrest kay Senator Bato de la Rosa sa impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman